I am Director Rodel Mercado. Now, we're going to move to the second part of our tips on how to become a good actor. But first, let's have a review. Ano nga ba yung unang part na ginawa nating vlog? Number 1, take acting classes and legitimate workshops. Number 2, do research and study about the industry. Number 3, talk to the right people. And number 4, patience and perseverance. And lastly, number 5, be professional, respect time, and work ethics. For tip number 6, create a good image. Be consistent in creating a good image in your social media account or any social media platform. Kung gusto nating maging isang artista, maging social media influencer, maging vlogger, maging TV commercial model, importante na meron kang magandang image o magandang imahe. Remember, if you decided to be a public figure, you have to create or maintain a good image. Because as a public figure, you have a social responsibility. You need to influence people for good. Paano ka kukunin ng isang brand? Let's say, gusto mo maging isang TV commercial model. Paano ka kukunin ng isang fast food brand o ng isang brand company kung ang iyong imahen ay hindi katanggap-tanggap? Or maaaring ang iyong imahen ay masyadong flamboyant, masyadong sexy. So, maaaring maapektuhan ang iyong image para makapasok ka o makakuha ka ng ibang mga opportunities or mga projects. At bilang isang public figure, you have to be consistent. Okay? Because sabi ko nga sa unang vlog ko, ang pag-aartista ay may formula. Hindi to snap of a finger. Okay? Lahat ng mga sikat na artista ngayon ay nagsimula bilang isang bata. Okay? At pinoprograma, pinoproseso kung paano sila aakyat doon sa tinatawag na kasikatan o tugatog ng tagumpay. And tip number 7, attitude. Create a good attitude. Paano ba tayo magkakaroon ng magandang attitude? Napakaraming bagay. Unang-una, you have to take a look of your behavior. Okay? You have to take a look on your morals, your values. Paano nga ba tayo pinalaki ng ating mga magulang? At ano ba ang society na ating ginagalawan? Ano ba ang mga gusto natin at hindi natin gusto? Alam ba natin kung ano yung tama at mali? O mas pipiliin natin kung ano magpapasaya sa atin? Nowadays, napakaraming mga millennials o mga Gen Z na ang kanilang unang tinitingnan ay dapat doon ako sa masaya ko. But tandaan natin, kung gusto natin maging public figure, hindi lahat ng bagay na susundin mo ay kung anong makakapagpasaya sa'yo. We have to weigh in. Ano nga ba ang magpapasaya sa atin at ano nga ba ang tama? Because ang right attitude is choosing the right thing. Bigyan natin ng example. Paano ba magkakaroon ng right attitude? Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa industry na to, hindi ka pwedeng umangal. Kung ang call time mo ay maaga, of course, you have to stick with your time. Tapos, kinakailangan marunong kang bumate. Kinakailangan marunong kang magbigay ng respeto. Hindi pa pwedeng may nagawa ka lang na isa o dalawa o tatlong project, lalaki na yung ulo mo. Yun ang isang malaking pagkakamali ng mga nag-aartista. At karamihan sa may malaking pagkakamali na yan ay ang mga magulang ng mga artista. Kadalasan, ang mga bida-bida ay yung mga magulang. Yung mga, uy, ano mo ba itong anak ko? Last time, lumabas ito sa MMK. Ito namang anak ko, last week lang, nandoon naman sa magpakailaman. Gumawa nga siya ng fashion show na ganito eh. Huwag natin ibida ang ating mga anak o huwag natin ibida ang ating mga sarili kung hindi naman tinatanong. Hindi mo ikagaganda o hindi mo ikagagaling kung kakausapin mo ang lahat ng tao doon at ibibida mo lahat ng nagawa mo na. Because there's a right time for you na sabihin yon during the audition kapag nakatayo ka na, during the interview, or during the time na tanungin ka na at sabihin, tell us, ano na bang mga achievements mo, o ano na bang nagawa mo, o experiences mo. Yun yung tama. Ang kailangan dito, it's humility and right attitude. Paano nga ba magkakaroon pa ng right attitude? It's because attitude versus skills versus talent. Maaaring magaling kang umarte, pero kung pangit naman ang attitude mo,
Maaaring matalino ka, marami kang alam na method of acting, magandang skills mo, marunong kang mag-drive, marunong kang magmotor, marunong kang umarte, pero kung pangit ang attitude mo, dito sa industriyang ito, kahit hindi ka magaling, because acting is a process, pwede naming ituro sa inyo yun. Pero ang bad attitude, wala kang kalalagyan dito. Tip number 8, discipline. Sa industriyang ito, if you really wanted to be a celebrity or a social media influencer, discipline is very important. Disiplina. Marami ang tinatanong ko ng mga gusto mag-artista o nag-audition sa akin, bakit gusto mo mag-artista? Ang sagot nila sa akin, Direct, ito po kasi ang passion ko. Hindi enough yung pagiging passionate dito kasi maaaring ang passion sa iyo ay umattend ng mga rehearsal, umattend ng mga VTRs or mag-shooting. Pero paano kapag wala ng project? Paano kung hindi ka na makuha? Paano kung wala ka ng pamasahe? Paano kung wala ka ng koneksyon? Titigil ka na ba? Yun ba ang passion sa'yo? Paano pag nahihirapan ka na? Yun ba ang passion sa'yo? Passion, it's all about hard work. Passion, it's all about patience. Passion, it's all about perseverance. Passion, it's all about discipline. Kung gusto mo mag-artista, matulog ka ng maaga. Kasi kung matutulog ka ng maaga, tatangkad ka. Kung matutulog ka ng maaga, magiging maganda ang kutis mo. Hindi ka tatagihawatin. Kung matutulog ka ng maaga, magiging maganda ang mood mo kinabukasan. Kasi kung nagsisimula ka palang mag-artista, hanggat may pagkakataon kang matulog ka. Sapagkat once na sumikat ka na, baka wala ka ng oras para matulog. Disiplina. Kinakailangan dito, alam mo yung priorities mo. Paano kung halimbawa may workshop ka, may acting workshop ka, pero birthday ng best friend mo, sinong uunahin mo? Ang acting workshop mo o ang birthday ng best friend mo? Paano kapag halimbawa tinutokso ka na ng mga friends mo kasi hindi ka na nila nakakasama sa mga lakad nila, sa mga gimmick nila, kasi busy ka sa trainings mo, busy ka sa workshop mo, busy ka sa dance workshop mo, busy ka sa acting workshop mo, busy ka sa voice workshop mo, wala ka pang project. Ano sasabihin sa inyo mga kaibigan? Wala ka pa naman project eh. Puro ka naman training, tapos hindi mo kami magawang pansinin. Anong pipiliin mo? Doon papasok ang pagiging passionate, doon papasok ang disiplina. Tip number 9. Okay. Find someone to manage your career. A legitimate talent agency or a manager, a legitimate manager to handle your career. Don't settle for less. Don't settle for handlers, coordinators. Humanap kayo ng mapagkakatiwalaan yung talent agency that who will guide you, train you, that will set right expectations. Kasi ang pagpasok sa industriya na ito ay hindi ganun kadali. Kailangan marami kang koneksyon at tama yung koneksyon. Dahil kung hindi, maaaring maligaw ka. Or maaaring mamislead ka. O maaaring maloko ka. Tip number 10, lastly, gratitude. Ibig sabihin, dapat hindi nawawala sa'yo ang utang na loob. That is the law of karma. What comes around, goes around. Dahil kung ano ang itatanim mo, yun ang aanihin mo. Magtanim ka ng sama ng loob ang aanihin mo. Magtanim ka ng kabutihan, mabuti ang aanihin mo. Magtanim ka ng gratitude, it will open more doors and windows and abundance for you. Dito sa industriya na to, marami kang dadaanan. At dapat lahat ng dadaanan mo ay huwag mong kakalimutan. Dapat magbigay ka ng marka. Sapagkat the moment na nandun ka na sa itaas, the moment na nandoon ka na sa tugatog na tagumpay na iyong inaasam, kinakailangan alam mo kung paano sila babalikan. Sapagkat kung wala kang gratitude, yung mga taong dinaanan mo na yon at hindi mo pinakitaan ng gratitude, sila rin ang taong magbabagsak sa iyo. That's all, everybody, and thank you very much
for watching this vlog, and I hope you learn a lot from me. So please don't forget to like, share, and subscribe, and thank you very much.